Love Serye TV. I hate that I love you, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Nagpapasalamat si Mavi sa bellboy na niwalang uniforme pagkatapos iabot ang susi ng kanyang kwarto. Kahit simpleng lodge lang iyon, laking pasalamat niya dahil malinis at may 24-hour running water at heater. Nandun siya sa kaisa-isahang ina Santa Lucia. Ang pakay ni Mavi makausap ng masinsinan si Earl. Nitong nakalipas na ilang araw, hindi na nito sinasagot ang tawag niya at malamya ang reply sa mga text niya. Alam niyang malaki ang kinalaman doon ng mga ipinadalang bulaklak ni Miggy. Pati na nakasulat na card. Baka naisip ni Earl na nakikipag-date pa siya sa ex-fiancé. At naiinis si Mavi na parang ayaw ng pakinggan ng lalaki ang paliwanag niya. Hindi siya makapapayag na sa ganoon lang matapos ang lahat. Hindi siya makapapayag na sirain ni Miggy ang love life niya na sa ikalawang pagkakataon. Besides, Earl was worth fighting for. Nag-check-in siya kahit hindi alam kung hanggang kailan doon. Ang tanging alam niya ay hindi siya aalis hanggat hindi na aayos ang lahat. Pwedeng uuwi na siya mamaya, pwedeng sa isang buwan na. Depende, baka mamaya masarap ding magbakasyon doon. At kapag nag-ayos na sila ni Earl, doon na muna mananatili si Mavi sa inn. Alam niyang kasama nito sa bahay ang mga magulang. Mabuti na lang at summer na at wala pang aasikasuhin sa eskwelahan. Pwede siyang magtagal doon kahit isang buwan. Nang may ayos na ang bag, nag-shower na siya at sumakay sa kotse. Alam niya ang address ni Earl. Hindi siya nahirapang hanapin ang lugar. Nagkataong kilala raw nang napagtungan niya ang ama ng lalaki na si Mang Osel. Hindi kalakihan ang bahay ng pamilya ni Earl. Bagamat maganda at maayos, kinabahan si Mavi. Iyon ang unang pagkakataong makikilala niya ang mga magulang ng lalaki. Nang mag-doorbell, hindi na niya kinailangan maghintay ng matagal. May nagbukas agad ng pinto na isang matandang babae. Magaan ang bukas ng mukha na hindi pa man nakangiti na. Magandang hapon po. Nakangiti rin bati ni Mavi. Dito po ba nakatira si Earl? Abay oo, halika't pumasok ka muna. Binuksan nito ang gate. Ako ang nanay niya. Pasok, pasok. Naku, malamang nasa barberya ang mag-ama ko. Mahalaga ba ang sadya mo? Kung gusto mo itatawagan ko muna. Barberya? Nagpapagupit na po siya? Tanong niya na nagtataka. Palaging sinasabi ni Earl na balak pa nitong magpahaba ng buhok. Ko, sana nga. Palagay ko hindi dahil mukhang gusto nung magpahaba ng buhok. Doon lang nagpapalipas ng oras kapag kasama ang ama. Kung gusto mo sasamahan kita doon. Ano, gusto mo ba? Malapit lang naman yun dito. Pwede nating lakarin. Nako, saglit at ako'y magpupusod lamang ng buhok, ano? Hindi na nabigyan si Mavi ng pagkakataong tumanggi o sumang-ayon. Mukhang excited na excited ang matandang babae at hindi na naitanong ang pangalan niya. Parang hindi siya makapaniwala na ang matandang babae na ubod liit ang ina ni Earl. Hindi rin niya alam kung paano haharapin ng lalaki. Palagi pa naman pangit ang mood nito kapag nagsiselos. At sa palagay niya, hindi pa rin maganda ang mood ng lalaki. Kung makapag-isip-isip na kasi si Earl, malamang na tinawagan na siya. Bigla tuloy siyang kinabahan na hindi maipaliwanag. Hindi nagtagal, nandoon na uli ang matandang babae. May bitbit pang payong. Inakay pa siya sa braso at lumabas na sila ng gate. Saka pa lamang naalala ng matandang babae na itanong ang kanyang pangalan. Ano nga ba ang iyong pangalan, Ining? Mavi po. Ikaw bang nobya ng aking anak, ha? Ngiti-ngiti ang matandang babae. Nagniningning ang mga mata. Hindi niya malaman kung paano sasagutin. Girlfriend na ba siya ng anak nito? Wala pa silang usapan. Pero siguro naman pwede na siyang i-consider bilang girlfriend ni Earl kahit hindi pa napapag-usapan ng pagiging exclusive nila. Tumango na lamang siya. Napapalakpak pa ang matanda sa tuwa. Abay, napakaganda mo anak. Tawagin mo na lang akong mama, ano? Oo po. Nakikinig lang si Mavi sa masiglang pagkakwento ng matandang babae tungkol kay Earl. Napakarami agad nitong nasabi. Ang mga bagay na ikinatuwa niyang malaman. Napakarami pa niyang hindi alam tungkol sa lalaki. Totoo ang sinabi ng matandang babae na malapit lang pala ang barberya. At gaya ng sinabi nito, nandun si Earl. Nang magtama ang kanilang mga mata, nanlumo siya. Hindi man lamang umiti ang lalaki. Laking pasasalamat ni Mavi at nagsalita ang ina ni Earl. Ipinakilala siya sa lahat ng matatanda sa barberya, pati na sa mga mag-boyfriend na sina Con at Ye.
Wala siyang ideya kung sino ang mga ito. Siguro mga suki lang sa barberya. Mukhang matagal nang magkakakilala ang lahat doon at si Earl. Kahabig ni Earl ang ama, malaki ring lalaki. Nakangiti din sa kanya ang matanda at natuwa siyang mukhang mababait ang mga kamag-anak nito. At mukhang very welcoming din. Ang problema lang, mukhang si Earl mismo ang walang kagana-gana. Nang makita siya, "Ipasyal mo ang girlfriend mo dito, anak," sabi ng matandang babae. Sabay na tumaas ang kilay ng lalaki. Parang gusto niyang mapahiya pero alangan naman kung babawiin pa ang nasabi sa matanda. "Abay, maupo ka muna, Mavi," sabi ng barberong si Mang Leroy, ang may-ari daw ng barberya. "Mag-uusap muna kami ni Mavi sa labas," sabi ni Earl at sabay silang lumabas. Nakasunod lang siya. Naglalakad ang lalaki. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. "Baby," sabi niya. Bahagya lang lumingon ng lalaki. Sulubong ang mga kilay. "Baby, I'm so sorry, okay? I swear to you, Miggy and I are never going to be together again." She tried to laugh, and it sounded so fake. "Paano mangyayari yon? Nandyan ka na." Tumango si Earl. "You assured me that many times already, but it seems like you don't believe me. Look." Lumipat si Mavi at inabot ang kamay nito. "Yung sa amin ni Miggy, matagal ng panahon yon. Inaamin ko naman na talagang minahal ko siya eh. Nagplano pa nga kami magpakasal, hindi ba? Kaso noon pa yon, tapos na, matagal na. Hindi ko alam kung bakit naghahabol pa siya ngayon. Sinabihan ko na siya pero sige pa rin ang sige. Ano naman ang magagawa ko kung gandang-ganda ko?" Pagbibiro niya na agad ding pinagsisihan nang makitang wala man lamang naging reaksyon si Earl maliban sa marahang tango. Nagpatuloy ang lalaki sa paglalakad. Magkahawak kamay sila. O mas tama sigurong sabihing nakahawak siya sa kamay nito. Hindi naman pumapalag si Earl kaya hindi niya pinakawalan. "Sorry kung nagpakilala akong girlfriend mo ha. It's alright," he said though his looks on his face was saying the opposite thing. Hindi ganito ang nakita ni Mavi na nangyayari. Naisip niyang kapag nakapagpaliwanag na ingingiti na si Earl. Ano bang paliwanag yung gusto nito? Maliwanag naman niyang nasabi ang lahat. Gayunman nagpapaliwanag pa rin siya. Yung sinabi niyang dinner tonight, hindi naman ako sumama. Bakit ko naman gagawin yon? Saka bago yon, hindi rin naman kami lumalabas. Tumangulang uli ang lalaki. Nagsimula na siyang kabahan. "Honey, tell me what's wrong please." "Nothing. Saan ka ba nagpark?" "Doon sa inyo. Gagabihin ka kapag nagstay ka pa. Halika na. Teka, sabihin mo munang okay na tayo." "Okay naman tayo ah." "Hindi eh. We're cool." Nauna na sa paglalakad si Earl at nabitiwan na niya ang kamay nito. Natutuliro na siya. Wala silang imikan at naglalakad ng 3 talampakan. Ang layo sa isa't isa. "I'm staying at the inn. Bakasyon naman. Naisip kong gusto ko ring magbakasyon dito," sabi ni Mavi nang nasa tapat na ng kanyang sasakyan. "That's your call. Ingat ka sa pag-drive." Iyon lang at tumalikod na si Earl. Natulala na lang siya. "Saglit lang, Ineng. Susunduin ko lang ang magaling na si Earl. Dito ka lang, Han eh." Tumango na lang si Mavi na sa sinabi ng ama ng binata. Mukhang hindi natuwang kanina pa siya sa barberya at hinihintay ang binata. Nandoon na kanina si Earl pero nagpaalam na maliligo lang daw saglit at galing sa pagja-jogging. Magdadalawang oras na siya roon pero hindi pa rin nakakabalik ang lalaki. Ang kanyang pride ay kanina pa gustong mag-al sa balutan. 3 araw na si Mavi sa Santa Lucia. Wala naman sinasabi sa kanya si Earl tungkol sa relasyon nila. Inibitahan pa siya ng mga magulang nito na maghapunan kagabi. Siyempre nagpa-unlock siya. Pero sobra ding nagsisi dahil matabang na matabang ang ngiti ni Earl. Nagpaalam agad siya. Nang may hatid siya ng binata sa inn, umalis agad ito pagkababa niya ng kotse. Ni walang good night kiss. "Magsuman ka muna. Masarap gumawa ng suman yung asawa ko," nakangiting sabi ni Tatay Leroy. Pinagbigyan niya ang matanda. Totoong masarap ang suman. Kaso halos hindi niya maipagpangkalahati. She was running out of ideas to make Earl understand. Miggy was out of her mind already. Ano ba ang kailangan niyang gawin? Makalipas ang may 10 minuto, nakita na niya si Earl, kasama ang ama. Na makapasok ang lalaki sa barberya, ay naupo sa kanyang tabi. "Pasensya ka na, may ginawa lang ako," simpleng sabi nito. Ni hindi siya ngitian pero ngumiti kay Tatay Leroy. "Uy, suman, pahingi." "Dito ha, sarap nito, favorite ko."
Mavi realized she missed him so much. Hayun at katabi niya si Earl. Pero sobra-sobra ang pangungulila niya. Parang wala na ang dating Earl na kailan lang ay lambing na lambing sa kanya. Nang dumating si Con at Ye, napagkwentuhan nila na isa palang doktor at si Earl. Mukhang masigla itong makipag-usap pagdating sa ibang tao. Sa kanya ay hindi. He had no idea he was breaking her heart. So pare, kailan ba exhibit mo sa New York? Gusto kong ipasyal itong mahal ko doon eh. Parang gusto niyang mainggit ng ubod lambing ng akbayan ni Con ang girlfriend nang ngiting-ngiti naman. Next year pa pare, pero next week pupunta ako sa New York. I will be working on my materials. Kailan naman ang balik mo? Baka 6 months ako doon. Hindi na mapakali si Mavi sa kinauupuan. Parang gusto niyang magwala. Yun pala ang plano ni Earl. At hindi man lamang naalalang sabihin sa kanya. Kung hindi pa tinanong ni Con, magmumukha siyang gagaroon na walang kamuwang-muwang sa plano ng lalaki. Kung hindi lang siya nahihiya sa mga tao roon, nambulyaw na siya o nag-walk out. Pero nanatili siya sa kinauupuan. Pilit na kinakalma ang sarili. Naisip niyang may plano naman siguro si Earl na sabihin sa kanya ang lahat. Maybe he already had planned for them, a setup for them to meet or something. Maya-maya kapag nakatsyempo siya ay mag-uusap sila. Halos wala nang masabi si Mavi habang patuloy nag-uusap ang mga kasama. Hanggang sa wakas ay balingan siya ng ama ni Earl. Sumama ka na sa amin sa bahay, Ining. Nagluto na ng tanghalian. Ikaw ba'y marunong mangusina? Opo. Halina Earl, tara na. Nagpaalam na sila sa mga tao sa barberia. Hindi pa rin siya makapiyok dahil kasabay nila ang matandang lalaki sa paglalakad. Diretso lang ang tingin ni Earl sa nilalakaran. Nang makarating sa bahay, nagtimpi siya hanggang sa matapos na ang pananghalian. Sa wakas iniwan na sila ng mga magulang ni Earl sa likod bahay kung saan may maliit na kubong pahingahan. You're leaving for the States? She said. Yeah, parang baliwalang sabi ni Earl. Nag-init na ang sulok ng mga mata ni Mavi pero nangibabaw muna ang galit. At hindi mo man lamang balak sabihin sa akin? Ngayon alam mo na. Kalmante ang lalaking lalo na kapag dagdag ng galit niya. Why are you treating me like this? I thought you're different from Miggy. Parehas lang kayo. Mas mabuti pa nga siya kahit papaano. Sinasabi niya sa akin ng maayos kung ano nangyari sa amin. Ikaw, parang iniiwan mo ako sa ere. Ano bang nagawa ko sa iyong mali? Nagsorry naman ako, hindi ba? At sinabi ko rin naman sa iyong walang kaso sa akin yun, hindi ba? Hindi ko nakasalanan kung hindi mo pa makuha na tinatabangan na ako. Ipinakita ko naman sa iyong hindi ko lang masabi dahil alam kong iiyak ka. Base sa paraan ng pagsasalita ni Earl, parang siya pa ang lumalabas na nagpahirap ng sitwasyon. Hindi matanggap ni Mavi ang sinabi nito. Lalong ayaw pumayag sa reaksyong ipinakita. Kaya kusang tumaas ang kanyang palad sa pisngi ng lalaki. At kahit kailan hindi mo binalak sabihin sa akin na wala kang balak seryosohin ako. How dare you? It's not entirely your fault. I'm not the type of guy who settles down. I'm sorry. He didn't look sorry at all. As a matter of fact, he looked pissed off. And he didn't have any side to look pissed off. Muling dumapo ang kanyang kamay sa pisngi ni Earl, pero sa pagkakataong yun ay inabot nito, saka ibinaba. Let me go. Bulyaw ni Mavi. Alam mo, malaking malaki ang lamang sa'yo ni Miggy. At least, Miggy gave me a ring. At least, Miggy. Eh di bumalik ka sa kanya? Singhal na Earl. Huwag mo ko ikumpara sa gago mong ex. Hindi ako bobong tulad niya. If he offers you marriage, go take it, honey. Cause I won't give you a ring ever. Yun bang inaasahan mo kaya nagpunta ka dito at nagpakilala sa pamilya ko? Dahil hindi mo na nahintay na ako mismo ang magpakilala sa'yo. Kakikilala pa lang natin, ang bilis ng takbo ng isip mo. Damn you. Kung inaasahan mo may mararating tayo, maling-mali ka talaga. Gaya na nasabi ko na, hindi ako kasintangan ng ex mo. Bakit pa kita pakakasalan nakuha na kita? Natulala si Mavi. She had never expected anyone to tell her that. Lalong hindi inaasahang marinig iyon mula sa bibig ni Earl. It was horrific that a part of her mind refused to believe it was real. Napakaraming salita ang gusto niyang ibato kay Earl, pero wala ni isang salita ang lumabas mula sa nakaawang na mga labi. Ni hindi niya na magawang tingnan pa ang lalaki. Her heart was full of hatred. It was almost immobilizing her. Nadrain ang lahat ng lakas niya hanggang sa marahang-marahan siyang tumalikod at lumabas na ng bahay. Hey, can you drive? Habol na tanong ni Earl. Still, Mavi couldn't speak. Ang dami niyang iniisip ng mga sandaling yon.
Unang-una ang pag-sink in ng katotohanang hindi ang pagkikita nila ni Earl sa bulaklak ang dahilan kung bakit ito nanlamig kundi dahil nakuha na siya at nawala na ng gana. Bakit ba niya gigiitan pa sa sarili na selos ang dahilan? Kung selos, bakit umabot sa ganoon? Kahit selos si Earl, matalino ito. Maiintindihan siya. At maiintindihan naman siya ng lalaking noon pa. Yun nga lang, wala itong balak na seryosohin siya. Kaya pala wala pa rin siyang gaanong alam sa lalaki sa mga plano nito. That also explained why he didn't tell her he was a not paid escort. Kung hindi pa niya natuklasan, siguro talagang hindi sasabihin ni Earl dahil para ano pa, wala namang matinong plano ang lalaki para sa kanya. Can you drive? Ulit nito. Hindi na pinansin ni Mavi ang lalaki. Sumakay siya sa kotse at binuhay ang makina. He tapped on her window, but she didn't look at him. Hanggang sa buksan ni Earl ang pinto ng sasakyan. Move over. I'm driving you back. Ayaw niyang tingnan ng lalaki hanggang ng mga sandaling iyon, she couldn't look at him because she was so heartbroken, so mad and so miserable. And he was the one who made her feel that way. Tahimik na lamang siyang lumapit sa kabilang upuan at tumingin sa bintana. Wala nagsasalita sa kanila hanggang sa may hatid siya sa inn. Mavi, what I said. Itinaas na lamang niya ng bahagya ang kamay nang hindi na rin tumingin ang lalaki. Inabot niya ang susi mula sa kamay nito. Salamat na lang sa paghatid. Take care. Gustong murahin ni Mavi si Earl, pero hinang-hina na siya. Nagpunta siya sa kwarto na inuuko pa at tulalang tumingin sa kisame. It was dark outside when the tears started to fall, and I didn't want to stop from falling.